Hi mga katita! So for today's video, gagawa tayo ng banana peanut butter puto. Bali dyan nga mga katita, nakita ko yung mga saging na lakatan na binigay kay Daddy Sepoy. So medyo overripe na nga sila, kaysa sa itapon ko is gawan ko na lang siya ng paraan para may mamerienda na din kami. Doon kasi sa binibilhan niya ng saging saba, since suki na nga siya, pag may mga ganyang saging is binibigay sa kanya. So nakita nyo naman is wala naman siyang sira, sobrang hinog lang talaga niya. Kung may hinog kayo na saging na lakatan, wag nyong itapon, itry nyo to. So bali dito mga katita is nagmash lang ako ng 5 pieces na saging na lakatan. And then, naglagay ako ng 1 tablespoon na peanut butter. Bali yung peanut butter mga katita, hindi ko siya masyadong hinalo para pagka naluto siya, may nakakain ka pa rin kahit papano. Much better kung gagamit kayo ng peanut butter na merong buo-buong mani. Kung ayaw nyo naman po sa peanut butter, wag nyo na lang po siyang lagyan. Bali dyan po, after ko silang i-mix is sinaling ko lang sila sa isang malaking mixing bowl. Kasi po lahat ng ating wet ingredients is pagsasamahin na natin. Diyan po is gumamit ako ng 2 large egg. Dinirekta ko na siyang nilagay sa aking mashed banana kasi alam ko naman po na fresh yung itlog na ginamit ko. Pero kung nagdadalawang isip kayo is gumamit po kayo ng separate na bowl pang crack dun sa itlog. Naglagay din ako dyan ng 1 teaspoon na vanilla. Bali yung vanilla na ginamit ko is yung nabibili lang po sa palengke. Kahit anong brand ng vanilla is pwede naman po siya. Bali naglagay din po ako ng 1 cup of sugar. Dapat po brown sugar siya, kaya lang wala po ako ng brown sugar. Kaya medyo light po yung kulay ng ating puto. And then naglagay din po ako ng 2 tablespoon of margarine. Pwede din pong butter or oil. Kung unsalted butter po yung ating ginamit or oil, maglagay po tayo ng a pinch of salt. Naglagay din po ako ng baking powder dyan. Baking powder po ha, hindi baking soda. At yung recommend na baking powder na gagamitin nyo is yung Calumet hindi po yung nabibili sa palengke lang. Tapos naglagay din po ako ng isang pack na powdered milk, yung 33 grams. Any powdered milk, pwede naman po siya. So bago ko po sila i-mix dalawa is isi-sift ko po yung harina para matanggal po yung mga buo-buo. At para maging pino na din po yung ating butter. Tip lang po ha, wag po natin siyang i-overmix kasi titigas po yung ating puto. So, bali dyan po pala is gumamit ako ng 1 and 1/2 cup of flour. Bali dito po pala sa mixture natin is makakagawa tayo ng 13 to 15 pieces na large puto. Again, wag po natin siyang i-overmix para hindi po tumigas yung ating puto. Bali dyan po is naglagay ako ng 1/4 cup lang po na tubig. Bali half cup po yung nasa cup, hindi ko po siya lahat nilagay kasi tinatansya ko po. Kasi again, sasabihin ko po sa inyo is meron pong harina na matakaw sa tubig, meron pong harina na hindi. Kaya alalay lang po tayo sa tubig. Ayan po, ganyan po ang itsura ng large na puto molder. Sa mga palengke po, may nabibili po nito. Bali yung akin po is binili ko siya sa palengke pero may nabibili na din po siya Shopee. Bali sa large puto molder po is naglalagay ako ng 2 tablespoon ng ating butter puto. Pag po magluluto tayong puto, wag na wag po nating i-grease yung ating puto ha. Kasi pagka umalsa po yan at may grease yung ating puto, ang pangit po ng alsa niya. Bali, bago ko po siya nilagay dyan sa ating steamer, pinabayaan ko muna po siyang kumulo. Tapos, hininaan ko po yung ating apoy sa medium-low heat. Medium-low heat lang po ang ginamit ko dyan. Sa ating apoy po is alalay din po tayo kasi magkakaiba po tayo ng stove na ginagamit. Bago po natin ilagay yung ating puto dun sa kumukulong tubig, pakalmahin mo muna po natin yung ating tubig ha. Hindi po yung kulong-kulo talaga. Kasi papangit po yung alsa ng ating puto. Kumbaga, mabibigla po yung ating puto butter. So, dyan po, bali inorasan ko siya ng 15 minutes. Or much better po na kumuha po tayo ng toothpick or barbecue stick na pangtusok. Pagka wala na pong sumama
doon sa barbecue stick or doon sa toothpick na butter, ibig sabihin po, luto na po yung ating puto. Huwag po tayong bukas ng bukas sa takip ng ating steamer ha, kasi hindi po magpapantay yung luto ng ating puto. So after ko pong in-steam yung aking puto, is nilagay ko po siya sa cooling rack. Pinalamig ko muna po siya ng mga 5 to 10 minutes para maalis po natin siya ng maganda dun sa kanyang molder. Pag nga po pala magtatanggal tayo ng puto sa molder is ipipress po natin siya ng konti sa mga gilid-gilid para po matanggal natin siya ng maayos. Ganyan na po ang kalalabasan ng ating banana peanut butter puto. Sobrang lambot po niya, sobrang moist niya sa loob, para na po siyang papunta sa cake. Tamang-tama lang siya sa tamis at malinamnam po talaga siya dahil dun sa powdered milk na nilagay natin. Pwede po kayong maglagay ng toppings dito na cheese, or pwede din po kayong maglagay ng raisins, ng chocolate chips, or kung gusto nyo naman po na maging choco siya, is pwede naman po siyang lagyan ng cocoa powder. Diba po? Tingnan nyo naman, napakadali niyang tanggalin sa molder. Kitang-kita po sa ating puto na sobrang moist at sobrang lambot niya. Ayun o, kita nyo naman po yung aking anak hindi na makapaghintay na tikman yung ating banana peanut butter puto. O diba, from hinog na saging na patapon na, nagawan pa natin siya ng merienda. Kaya kung may hinog po kayo na saging, wag nyo po siyang itatapon ha. Instead, gawin nyo po ito para may pang merienda, or pwede din po itong pang business, or kung gusto nyo rin po itong ipanghanda sa mga okasyon nyo, pwede po ito. Tingnan nyo naman po yung kamay ng aking anak. Hindi na po talaga siya makapaghintay. Heto na po ang ating finished product. Thank you for watching. Bye! Are you ready? Yeah. To taste mommy's banana puto? Yeah. Here. Careful. Wow. Is it yummy? Yum.